Lord, salamat sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Muli, Panginoon, salamat dahil sinamahan mo kami. At Lord, lahat ng gagawin namin ay para sa iyo. And gaya ng aming inawit, miracles can happen. And we believe that miracles can happen today, O God, sa buhay ng bawat isa. Lord, we just want to welcome you. We just want to glorify you. In the name of Jesus Christ, we pray. And all the people will say, Amen and Amen. Hallelujah. Again, for our announcement, huwag po natin kalimutan ng ating soaking night every Wednesday. Maganda ang ginagawa po ng Lord sa ating mga soaking night. Ganoon din sa ating Life Connect. Every Thursday, 7 p.m. po. Lahat yan ay 7 p.m. So huwag natin kakalimutan. And if you don't have a life group, we are encouraging you to join a life group. Pwede po kayong mag-message sa ating page sa Christ the Living God Fellowship Foundation Incorporated. Yan po sa FB. So kung wala kayong life group, mag-message lang po kayo doon. At patuloy pa rin yung ating J-Kids every Saturday, 4 p.m. Alam ko, miss na ng mga bata na mag-gather sila. Ang City on Fire, tuloy-tuloy pa rin yan, once a month, gathering. At yung KBL, every Tuesday, meron yung mga We Are Advancing the Kingdom of God through Sports. Every Tuesday, meron silang mga activities po sa kanila pong page din. So, lahat po yan ay makikita nyo sa Christ the Living God Fellowship Foundation na page po natin. So, wag po natin kakalimutan yan, no? So, ngayon, bago po ako mag-share ng message ng Lord, muli, bibigyan tayo ng magandang awitin na Malaanghel. Uy, matindi Malaanghel, angelic voice from Miss Hannah Wenceslao. So, pakinggan po natin ang magandang tinig ni Sister Hannah ngayong umagang ito. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, grace that blows of fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, grace that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Truth revealed, my future sealed, healed my pain. Love and freedom, light and warm, grace that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Rescued my soul, my stronghold, cleanse me from shame. Forgiveness, security, power and love, grace that blows all fear away. Jesus, what a beautiful name. Jesus, what a beautiful name. Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, grace that blows
Jesus. What a beautiful name. Joy and peace, strength and hope, grace that blows our fear away. Jesus, what a beautiful name. Joy and peace, strength and hope, grace that blows our fear away. Jesus, what a beautiful name. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga muli. Tayo dadako na sa napakahalagang part ng ating Sunday service kung saan makikinig tayo ng salita ng ating Panginoon. I hope that we are ready to listen to the Word of God this morning. At ito po ay second to the last part of our series for Confirmed the Miracles of Jesus. At ilang linggo na po natin sinasabi that Jesus did miraculous things to confirm His message and to prove that the power of God was on Him. At maraming storya sa Bible na mga matitinding ginawa ang Lord natin patungkol po sa mga milagro. Actually, sa Old Testament pa lang, nakita na natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang ganda nga ng sinabi ulit ni Julius kanina at kahapon specialty daw ni Lord ang paggawa ng mga milagrong bagay. And just to prove His message, just to prove the identity of our Lord Jesus Christ, kailangan gumawa ng Panginoon ng kamangha-manghang bagay. And in Mark chapter 2, dyan tayo magfo-focus ngayon, Mark chapter 2, verse 1 to 12, that is our main text for this morning. At titingnan natin dito yung kapangyarihan ni Lord. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay nag-minister si Jesus sa Capernaum. At ito po ay mga lugar na kung saan pinuntahan ni Jesus. Siyempre, nagsimula siya sa Galilee. And then, nag-perform siya ng unang miracle sa Cana. Okay? Yung the wedding at Cana. And then, Capernaum, pumunta dun si Jesus sa lugar na yon. At dito natin mapapansin na marami tayong matututunan ngayong umagang ito. And this is my number one point. Dahil alam niyo po, alam ko na gagawa si Lord ng milagro sa buhay ninyo ngayong umagang ito. Number one point, Jesus and the crowd. Bakit crowd? Kasi po si Jesus ay sinusundan ng maraming tao. Dahil nabalitaan nila na ang ating Panginoong Hesus ay gumagawa ng kamangha-manghang bagay, kaya siya po ay sinusundan at dinadayo. I remember yung first Sunday nang inintroduce natin itong series po natin, nasabi natin na basta may milagro, mga tao talagang dinadayo yan. No? Minsan nga, kahit probinsya pa yan, basta merong mga kamangha-mangha, mga tao ay talagang sumusunod sila. But alam niyo po, sa totoo lang, itong mga crowd na ito na sumusunod kay Jesus, ay hindi kapareho ng agenda ni Jesus. Because the main thing for Jesus is to preach the message. And then, after He preached the message, miraculous things will happen. But the main thing for the crowd is the miracle. Yun ang main thing sa kanila. Kaya sila pumupunta, sumusunod kay Jesus, is not for the message, but for the miracle. Ito po yung sinabi sa Mark chapter 2, verse 1 to 2. Sabi rito, when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that He was back home. Ang bilis ng balita. Verse 2, soon the house where He was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door while He was preaching God's word to them. So mapapansin natin, punong-puno po yung lugar na kung saan nagsishare ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. At dahil nabalitaan nila na Jesus Christ demonstrated His power, He cast out demons, pinagaling niya lahat ng klaseng karamdaman. At ito po yung napansin ko sa crowd. Ang gusto lang nila yung magagawa ni Jesus. Hindi yung dalang mensahe ni Jesus. Minsan ganun po maraming tao, no? We just want the blessing, we just want the miracle, but ayaw natin yung dalang mensahe ng ating Panginoong Hesus. At meron akong example dyan.
na kung saan si Jesus ay nagpakain ng 5,000 tao na familiar tayo sa story na ito. Sa John chapter 6 verse 26 to 27, tandang-tanda ko to, no, nung pinakain ni Jesus yung mga maraming tao. Sa John 6 verse 26 sabi dito, Jesus answered, I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted. Ang nakakalungkot dito, ayaw na nila si Jesus, hindi pa nila gusto yung miracle, wala rin dating. Ang gusto lang nila rito, yung pagkain na binigay ni Jesus. Wala lang ang impact yung message, wala lang ang impact yung miracle, ang gusto lang nila yung pagkain. Minsan yun lang ang gusto natin kay Lord yung provision niya, but yung mga ginagawa niya, yung mensahe niya, ayaw natin. At sabi rito, you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted. Verse 27, don't work for food that spoils. Work for food that gives eternal life. Ang sabi rito, the Son of Man will give you this food because God the Father has given him the right to do so. Ako ito ang nakakalungkot dito no. Na-miss nila yung yung maraming tao na-miss nila yung pinaka-importante. At dito sa John chapter 6, mapapansin natin pag inatras mo po yung chapter na yan, meron kasing ito yung importante kay Jesus kung bakit siya nagpakain ng 5,000 tao, kung bakit siya nag-perform ng miracle. Makikita natin yan sa John 5:24. At sabi dito, I tell you for certain that everyone who hears my message, ayan, si Jesus po nagsasabi niyan, and has faith in the one who sent me, has eternal life and never will be condemned. They have already gone from death to life. So mapapansin natin, magkadikit ito itong John chapter 6 and John chapter 5. So bago sinabi ni Jesus na, ang gusto nyo lang naman sa akin ay yung pagkain. Pero may ibibigay ako sa inyo na masigit pa sa pagkain. Ito yung pagkain na kung saan bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. And through the message of Jesus, dun sa John chapter 5, napakalino puro, no? Na pag tayo ay may pananampalataya sa kanyang mensahe at dun sa pinadala ng Diyos, ang tao daw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas may importante sa blessing. Mas may importante sa miracle. Ano yon? Yung pagbibigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Naalala ko yung may pinagaling si Jesus na 10 tao. Naalala niyo yun sa Bible? At doon sa 10 tao, isa lang yung bumalik. Yung sa 10 taong minilagruhan ni Jesus, isa lang yung taong bumalik na nagpasalamat. Meaning to say, nung nakuha na nila, yun ang problem Nung nakuha na nila yung gusto nila kay Jesus, okay, pagalingin mo kami. After nun, wala na. Alam niyo, yun ang nakakalungkot. Maraming tao pinagaling, nung may mga sakit sila, at sabi nila, Lord, pag pinagaling mo lang ako, magsuserve ako sa iyo. Ang daming tao ang ganun Lord, pagalingin mo lang ako, talaga magsuserve ako sa iyo, promise. Nung pinagalingan ni Lord, hindi mo na makita. Di ba? Yan ang problem. Hindi nawala na yung main thing, which is yung pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Yan ang problem natin. Dapat tingnan natin yung mas mahalaga, mga kapatid. Naalala ko nung nagsisimula ang nanay ko sa ministry. Okay, sa isang restaurant sa Manila, YMCA ang tawag. Jam-pack din ang service namin. Naalala ko, ano lang ako noon, mga 1 year old. 1 year old, 2 years old. So pag nag-gather ang nanay ko ng Sunday, yung daming tao, alam niyo po kung bakit? Kasi libre yung sopas. Pag dumating ka roon, naka-ready na yung sopas. Kaya yung mga tao, umaga pa lang nakapila na. Kasi bago ka mag-service, may libreng sopas. Okay? For how many months, ganun yung takbuhan ng church. Sinubukan ng nanay ko, tanggalin yung sopas. Ito na. After 3 months, tinanggal yung sopas. Wala na rin yung mga tao. Minsan, ganun yung mindset natin. We just want the blessing, we just want the miracle. But we don't want the one who is giving the miracle and the one who is giving the blessing. Na dapat makita natin yung mas mahalaga. Doon sa milagro, mga kapatid. Meron nga isang group, of course, hindi ko na lang mami-mention, na may TV program na sobrang sikat din. Talaga yung mga tao, kahit umuulan, walang alisan. Okay? At pag sinabi nung leader na, ilabas ang puting panyo,
Grabe. Labasan ng puting panyo yan. Talagang kasi. Because they go to that event because of the miracle. Okay? Ang pang-attract nila, yung miracle. Si Jesus, tingnan niyo po ito, ang pang-attract niya, yung kanyang mensahe. Okay? Ano na lang yung mga milagro na yan, ay pinuprove na lang yung kanyang mensahe. Mga kapatid, ang alam niyo po, si Jesus nung pumunta rito, alam naman natin, nung unang banggit ni Jesus, tandaan niyo po ito, the very first statement of Jesus when He came here on earth was, sabi niya, repent. Hindi niya sinabing, unang preaching, kasi kung ang miracle ang pinakamahalaga, sana sinabi ni Jesus sa unang preaching, I am here, a miracle-working God. Hindi. Sinabi niya, repent, change your life. God's kingdom is here. Yun ang pinaka-main thing. That's the main thing, mga kapatid. And the crowd is missing that point. Pag sinabi mong crowd, marami po ito . At yun ang nakaalungkot sa nangyayari sa mundo ngayon, na ang buong mundo, ang nakikita nila, ay yung ginawa lang ni Jesus, hindi yung dalang mensahe to confirm the message of our Lord Jesus Christ. Mga brothers and sisters in Christ, in the kingdom of God. If you are in the kingdom of God, miracles is just a normal thing sa karya ng Panginoon. Hindi ito yung wow. Hindi. Normal lang ito. Okay? Gaya ng sinabi ko, simple lang kay Lord yan. And if you need miracle today, I believe na ikaw ay gagawa ng milagro ng ating Panginoon. Ako naniniwala na masigit pa si Lord sa sopas. Ako naniniwala na masigit pa si Lord sa kagalingan. Ako naniniwala na masigit pa si Lord dun sa mga sasakyan na binibigay niya. Parang wala akong kausap ngayon . Ako naniniwala na masigit pa si Lord dun sa bahay na binibigay niya. Alam niya, I really admire Job, no? Ito, wala ito sa notes ko. Si Job matindi. Di ba, na-preach ko ng ilang linggo ito? Kinuha na yung lahat sa kanya . Sabi ni Satan, sige, tingnan ko nga, magpupuri yan. Nagpupuri lang yan kasi binibless yan. Yun ang nakakalungkot . That's why sometimes God allows na minsan, wag kaya ako mag-perform ng miracle, wag kaya ako magbigay ng blessing. Tingnan ko kung magpupuri pa rin itong mga taong ito sa akin. Ang hinahanap ni Lord, may blessing, may miracle o wala, patuloy tayong sasamba at magiging radikal sa pagpupuri sa Panginoon. Meron o walang miracle, iisa ang Diyos natin, siya pa rin yun, dapat siya pa rin ang ating nilalapitan, siya pa rin ang ating pinupuri, anuman ang mangyari. I remember mga kapatid, no? At lagi kong sinisingit itong story na ito. Alam niyo naman po na nagkaroon ng CLGF because of a miracle of God sa buhay ng nanay ko, na walang makapagpagaling sa kanya. But when a pastor came into our house and Jesus prayed for her, siya po ay gumaling by the power of the name of Jesus Christ. And she started to worship the Lord. Pero ito nakakatuwa . Nung nanay ko mamamatay na sa ICU, may sakit na siya, ganun pa rin yung pagpupuri niya. Habang pinanonood ko sa ICU, hindi na siya makakilos, nakita ko yung kamay niya, nagpupuri sa Panginoon. Sabi ko, grabe, ito yung hinahanap ni Lord. May miracle o wala, nagpupuri pa rin sa buhay na Diyos. Amen. Grabe po talaga. Jesus and the crowd. Sana wag tayo mapabilang dun sa crowd na mga nag-o-observe. Okay? Tinitingnan lang, ano kayang magic ang gagawin ni Jesus? Ano kayang klaseng performance ang gagawin ni Jesus? Sana dun tayo sa mga tao na grabe yung mensahe ni Jesus. Grabe yung preaching ni Jesus. Amen? Okay? Minsan gusto lang natin yung blessing. Parang kumbaga pag crusade, minsan mas naaalala ng tao, hindi yung preaching . Minsan mas naaalala ng tao yung ulam. Diba? Minsan gano'n pag-gathering . Uy, ano preaching ni pastor noong linggo? Ha? Ano nga ba yun? Nasa notes ko . Minsan gano'n tayo. Pero pag tinanong mo, ano yung ulam? Ang tindi na ulam. Ano? Bulalo? Sinigang? Minsan mas naaalala natin yung blessing, pero nakakalimutan natin yung pinakamahalaga. Kung hindi yung mensahe ng Diyos sa buhay ng puno bawat isa sa atin. So sana hindi tayo crowd. Sana doon tayo sa talagang mga nakakakita ng mahalaga
na agenda ng ating Panginoon. Jesus and the crowd. Number 2, Jesus and His power. Yan. Uy, power. Yan ang gusto natin. Lalo na sa mga networking ngayon, no? Power! Power! Yan ang gusto natin. Gusto natin power. Gusto natin ng magic. At pag narinig natin yung power, ang una natin iniisip dyan ay milagro ng Panginoon. Pero ito yung isang milagro, isang kapangyarihan na kung saan mas higit pa ito sa physical healing. At ito yung sa Mark chapter 2, pagpapatuloy natin. Dahil itong power na sinasabi ko ay yung kapangyarihan na ang tao ay mapatawad sa kanyang mga pagkakasala. Ako naniniwala mga kapatid, lalo na dito sa 10,000 na nanonood sa akin ngayon dito sa loob. Mas may higit pa sa physical healing na himala. At ang pinakamatinding miracle healing na pwedeng gawin ng Panginoon ay yung pagpapatawad sa mga kasalanang nagawa natin. Then, aanuhin mo yung pinagaling. Pero kung yung kanyang kaluluwa ay mawawala naman at mapupunta sa dagat-dagatan, kapahamakan. Because this is a more powerful thing sa buhay natin that can happen. Mark chapter 2, tingnan niyo po ito, patindi itong storya natin. Hallelujah. Mark chapter 2, verse 3 to 5, sabi rito, 4 men arrived, so pagpasok ni Jesus sa Capernaum, yung mga crowd, talagang nag-gather, at ito yung mga sumunod na eksena. 4 men arrived, carrying a paralyzed man on a mat. Okay? They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. Itong mga crowd na ito, miracle na nga lang ang gusto, nagpapasikip pa. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Okay, seeing their faith, so nakita ni Jesus yung pananampalataya ng mga kaibigan, Jesus said to the paralyzed man, My child, your sins are forgiven. Yung statement na yon, nagkagulutan sila. Bakit? In-expect nila, itong paralyzed ay patayuin ni Jesus. Imbis na sabihin ni Jesus na, oy, paralyzed, bumangon ka. Hindi niya inuna yon. Ang inuna ni Jesus, kasi ang gusto niya lang mangyari, pagalingin. Pero si Jesus, ang inuna niya, pagpapatawad. Pero mo right in the middle of preaching service ni Jesus, biglang dumating itong may sakit na ito, bit ng mga kaibigan. Okay? At sinabi ni Jesus, your sins are forgiven. Pero mo, yung mga nanonood siguro doon, na-expect nila, ano ba naman, Lord, showtime na. Excited na kaming makita, napatayuin mo to, biglang, your sins are forgiven. Ano ba naman, showtime na, biglang, isi-shift mo doon sa your sins are forgiven. Bakit? Alam niyo po mga kapatid, dahil mas concerned si Jesus doon sa spiritual condition ng tao kaysa sa physical condition ng isang tao. Church, I want you to listen. Jesus is more concerned on your spiritual condition rather than your physical condition. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga na pag yung physical mo, I'm not saying that. Pero pag tinanong mo si Jesus, mas concerned siya dun sa kondisyon ng kasalanan ng isang tao. Hindi dun sa sakit na meron siya. I want you to understand that, mga kapatid, na dapat makita po natin yun. Minsan gusto natin yung, Lord, pagalingin mo nga itong physical condition ko, pero yung spiritual condition na kung saan sa loob, na mas maraming sakit. Alam po ba natin na minsan, healthy ka naman talaga, wala kang sakit, pero yung spiritual condition mo ay puro sakit, puro cancer na. Mayroon ka ng tumor sa spiritual na buhay. Bakit? Ang tagal-tagal mo ng galit sa biyenan mo. Ang tagal mo ng galit sa kapitbahay mo. Yung mga bagay na kung saan hindi mo sinusuko kay Lord, yan ay mga spiritual condition na mga kasalanan na akala mo physically okay ka, pero spiritually hindi ka okay. At pag in-x-ray ka ni Lord, halimbawa, in-x-ray ka ni Lord ngayon spiritually, mas titingnan niya hindi yung physical condition mo kung hindi yung iyong spiritual condition. Mga kapatid, tingnan po natin ngayon yung ating buhay sa harapan ni Lord. Lord, kasi ako naniniwala na pag inuna ni Jesus yung spiritual condition, it will manifest on His physical condition.
Because what happens in your spiritual, it can manifest in the physical. Di ba lagi natin napapakinggan sa mga doktor, even sa DCAS, ang sanhi ng maraming sakit, minsan yan ay galing sa mga emotional problem ng mga tao. 50%, according dun sa akin nabasa, ng mga karamdaman ng mga tao ngayon, ay dahil meron silang mga sakit sa kanilang mga spirito. Actually, sabi nga sa DCAS na napakinggan ko, kaya daw marami mga may cancer, etc., etc. Dahil yan yun sa mga tinatagong mga galit, yung mga kinokontrol yung mga ano nila, mga emotion nila, at nagkaka-apekto sa ating physical na buhay. Kaya sabi ni Jesus, unahin ko muna yung pinaka-root cause. Kasi ang pinaka-root cause, hindi naman yung pagiging paralyzed. Ang pinaka-root cause ng lahat ay ang kasalanan. Ang galing ng Panginoong Yesus. Sabi ni Jesus, yung paralyzed na yan, mamaya, simple lang yan. Pero gusto ko munang i-attend yung spiritual condition ng tao na ito. At ang maganda sa story na ito, gusto ko makita natin yung apat na lalaki na mga kaibigan na nagdala ng kanilang kaibigan. Ano yung makukuha natin lesson dito? Number 1, they dared to do what was difficult. Grabe, no? Yung mga kaibigan na nagdala, kahit na mahirap na, bakit ko siningit ito? Kasi gusto kong makita natin, lalo na sa CLGF, lalo na sa ating mga life group, yung halaga ng pagiging yung halaga ng mga pagkakaibigan. Hindi yung pagkakaibigan na yung liligawan, yung kaibigan, iba yun, no? Yung kaibigan, yan ang ibig sabihin. Yung friendship, kahit na mahirap, pero concerned sila doon sa kanilang kaibigan. They dared to do what was difficult. Kahit na maraming tao, pilit nilang dalhin yung kaibigan nila sa Panginoong Yesus. And number 2, they dared to do the unusual. Bakit po unusual? Kasi biro mo, inangat nila yung kaibigan nila sa roof. Kakaiba po yun. Sa sobrang daming tao, pinilit nilang buhatin. Very unusual po yan. At pangatlo, they dared to do the costly. Bakit po ang costly? Kasi po, winarak nila yung bubong. At yung bubong na yan, ay hindi lang yung katulad ng bubong natin na, ano ba yung mga gawa sa bubong ngayon? Yero, kahoy, kesame, di ba? Ganyan ang gawa sa mga bubong ngayon, ano? Pero noong mga panahon na yon, ang bubong ng mga roof ay semento. At bago mababakbak yan, talagang matinding tawag nito, babakbakin mo yung semento na yan. At habang nagpipreach si Jesus, siguro tumutunog pa yun. Habang nagpipreach si Jesus, repent for the kingdom, plak, 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 plak. Siguro gaganon pa yun eh. Yung mga semento, nagbabaksakan pa yung mga semento, ganyan, ganyan. At alam naman natin, but they dared to do the costly thing. Bakit? But costly? Kailangan nilang bayaran yung bubong na sinira nila. Siguro kung ako may ari nun, alam nga naman, ganon-ganon na lang yun. Siyempre, sasabihin ko dun sa mga nagwasak ng bubong, oy, bayaran niya. So, hindi nila inintindi kung gagastos ba sila, hindi nila inintindi kung may crowd ba, hindi nila inintindi yun. Dahil gusto nilang makita na yung kanilang kaibigan ay gumaling. Okay? Ang nakakatuwa rito, yung miracle na yun, hindi naman para sa kanila, kung hindi para doon sa dinala nila. Minsan, maganda yung attitude na gano'n. Yung milagro, yung kapangyarihan ay maranasan, hindi lang natin, kundi para sa iba din. At ang pinakamagandang milagro na pwede mong gawin sa ibang tao, ay makita na sila ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapatawad sila sa mga kasalanan nila. Alam ko, marami pa tayong mga kaibigan. Alam ko, marami pa tayong mga kamag-anak na kailangan mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yes, they are healthy physically, but I believe marami tayong kaibigan, marami tayong mahal sa buhay na meron pa rin sakit spiritually. Ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga taong ito? We need to bring them to Jesus. Sila, binuhat nila sa roof, winasak nila. Tayo, simple na lang ang gagawin natin. Ano yun? Isi-share mo na lang yung video. Biro mo, simple na lang ang gagawin natin. Isi-share mo na lang yung Life Connect. Isi-share mo na lang yung Soaking Night. Isi-share mo na lang yung Sunday service. Yun na lang ang gagawin natin upang malaman nila ang mensahe ng ating Panginoong Yesus. Hindi katulad nitong apat na lalaki, kailangan pa nilang buhatin yung kaibigan nila, kailangan pa nilang bakbakin yung kesame para madala kay Jesus. Tayo isi-share na lang natin, iti-tweet na lang natin, i-Instagram na lang natin,
I-message na lang natin yung ating mga kaibigan. Yun na nga lang ang ating gagawin. That's why I want to encourage you. Habang kayo ay nabubuhay, dalhin nyo na ang inyong mga mahal sa buhay upang makaranas sila ng matinding milagro ng pagpapatawad ng Diyos sa buhay ng tao. Kayo ba ay naniniwala na ang pinakamatinding milagro na pwedeng mangyari sa atin ay yung pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Okay, yun po ako naniniwala na grabe ang gagawin ng ating Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah. Praise you, Jesus. So, inaayos lang po natin yung ating camera, pero tuloy pa rin yung aking audio. Amen. Huwag kayong mag-alala. Kahit walang video, let there be light in your homes right now. So, habang inaayos lang po yung camera natin, so patuloy pa rin po tayo. Gaya nga po ng sinabi ng 1 John chapter 1 verses 7 to 9. Ang ganda po ng sinabi dito, no? But if we are living in the light of God's presence, just as Christ does, then we have wonderful fellowship and joy with each other. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from every sin. And then verse 8, if we say that we have no sin, we have already fooling ourselves and refusing to accept the truth. So, aminin natin na lahat tayo ay makasalanan. Yun po ibig sabihin natin dito. At aminin natin na marami pa rin tayong kaibigan na makasalanan. Verse 9, but if we confess our sins to Him, He can be dependent on to forgive us and to cleanse us from every wrong. And it is perfectly proper for God to do this for us because Christ died to wash away our sins. Pansin natin, mga kapatid, alam naman natin na inuna ni Jesus bago pagalingin yun, yung kanyang spiritual condition. That's why we need Jesus Christ po sa buhay natin upang yung ating mga pagkukulang, kasalanan ay mapatawad po ng ating Panginoong Jesus. And number 3, this is the last point. Jesus proves. Kailangan i-prove ni Jesus. Okay, Mark chapter 2, verse 6 to 12. Basahin na po natin ito. But some of the teachers of the religious law who were sitting there thought to themselves, what is he saying? Okay, diba, nagpatawad na si Jesus. This is blasphemy. Only God can forgive sins. And then verse 8, Jesus knew immediately what they were thinking. So he asked them, why do you question this in your hearts? Verse 9, is it easier to say that the paralyzed man, your sins are forgiven? Or stand up, pick up your mat, and walk? Verse 10, so I will prove, yun ang maganda dito sa verse 10. So I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, okay, pinagaling niya na spiritually. Ito na yung panahon na pagagalingin niya na physically. Sabi niya, stand up. Grabe, lupit nito. Stand up, pick up your mat, and go home. And the man jumped up. Hindi ko sinasabing hindi concerned si Jesus sa physical. Dahil pinagaling niya ito. Dahil kung si Jesus, focus lang doon sa spiritual, sana solve na siya doon sa pagpapatawad. Pero pinrupa ni Jesus na kaya ko yung spiritual, kaya ko rin yung physical. And then sabi, grabbed his mat and walked out through the stand. Nagulat sila. Onlookers, they were all amazed and praised God. Nagpuri sila exclaiming, we've never seen anything like this before. Jesus needs to prove something so that people will believe, okay, that He cannot just forgive sins, but He can also heal physical things just to prove His message. Yan po yung maganda. At dito mababasa natin, ang dami nag-criticize yung mga religious people na kalaban niya. Okay? Sa verse 6-7, puro criticize sila kay Jesus. Wala silang magawa. Alam niyo po kung bakit sila nag-criticize itong mga religious people na ito na nasa kapaligiran? Kasi sila, hindi nila magawa yung ginagawa ni Jesus. Na-insecure sila. Sabi nila, kilala rin naman namin Diyos ha. Nag-aaral lang naman kami ng patungkol sa Diyos ha. Kaya wala silang magawa, hindi nila magawa yung ginagawa ni Jesus.
Alam niyo po, yung mga walang magawa, ang gagawin na lang nila, manira. Yun ang napansin. At yung confrontation. Okay? Challenge sila ni Jesus Christ dun sa verse 8 and 9. Ano sabi ni Jesus? Ano ba mas madali? Sabihin ito pinatawad o pagalingin ito sa kanyang karamdaman. So nagkaroon ng challenge. And dun sa confirmation sa verse 10 and 12, ang galing. Okay? Kinonfirm ni Jesus. Nung gumaling yung tao na may sakit. Okay? Kasi pwede nilang sabihin, fake yan si Jesus. Hindi totoo yan. But Jesus proved. Pinrove ni Jesus na hindi sa fake. I wanna let you know, mga kapatid, na ang Jesus na tinatawag natin ay hindi fake Jesus. But He is the real Jesus. He is the real Jesus Christ. Because Jesus proved, kasi kung hindi niya pinagaling yon, siyempre nag-o-observe na sila. Pag hindi niya pinagaling yon, sasabihin ako, hindi totoo yan si Jesus Christ. But Jesus Christ demonstrated His power. Jesus proves His power to heal. Jesus proves His power to forgive. And Jesus proves His power to restore relationship sa ating Panginoon. At dun sa Mark chapter 2 na binasa natin, at inaanyayahan ko na ang ating worship team to ready para sa ating communion song. Mga kapatid, dun sa Mark chapter 2, nung pumasok sa Capernaum, gusto kong i-atras, and this is my last verse for today, gusto kong i-atras natin ngayong umaga ito sa Mark chapter 1, verse 14 to 15. So bago siya pumasok doon sa Capernaum, okay, doon sa bahay na kung saan pinagaling niya yung paralyzed, ito yung sinabi ni Jesus sa Mark chapter 1. I-atras po natin. Sabi po ni Jesus, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So I will end with this po, na mas malalim na pangunawa, or mas malinaw na pangunawa. Ang gusto po ni Jesus, kung ba't siya nagpe-perform ng miracle, ay upang yung mga tao, pag namanghana sila, okay, pag namanghana sila sa ginagawa ni Jesus, ang gusto ni Jesus mangyari, ang mga tao ay manumbalik at maniwala sa gospel ng kaharian ng Panginoon. Kasi pag ang Panginoong Yesus ay nag-perform at yung mga tao ay hindi naman nanumbalik, baliwala din. Marami na po akong nakilala na pinagaling ni Jesus. May napag-pray na rin po ako by the grace of God nung araw. Sabi ko, pag ikaw ba pinagaling ng Diyos, ay magsaserve ka? Yes. After ilang days, hindi mo na sila nakita. Nawala na sila sa Panginoon. Ang prayer ko at ang desire ko sa umagang ito, na pag kayo ay pinagaling at nakaranas ng milagro sa Panginoon, nawa kayo ay mas mapalapit sa Diyos. Hindi yung papalayo kayo sa Diyos. Hindi yung pag nakuha mo na yung gusto mo sa Diyos, lalayo ka na. Ang gusto po natin ay tayo manumbalik sa Panginoon, ma-restore ang ating relationship sa ating Panginoon. Naalala ko isang istorya, no, na sinabi ni Jesus. Sinabihan niya yung 4 na city sa Bible. Sabi ni Jesus, sayang yung pagpe-perform ko ng miracle dyan. Kakalimutan ko na yung mga syudad na yan. Kasi after ko mag-perform ng miracle, yung mga tao, hindi naman nanumbalik sa Diyos. Sayang, hindi sila naniwala doon sa kaligtasan na ina-offer ko. Because ino-offer ni Jesus ay eternal life. Hindi na-miss nila yung point, sabi ni Jesus. Ano mangyayari sa kanila? Mas masahol pa sila sa Sodom and Gomorrah. Kung yung Sodom and Gomorrah, napahamak ng matindi. Hindi nila alam itong generation na ito, mas matindi ang kanilang raranasan. Dahil nakalimutan nila magsisi at nakalimutan nila na may tagapagligtas sila. After ko gumawa ng mga milagrong bagay, sabi ng Panginoong Yesus, itong mga tao ay nakalimot sa akin. And I want you to understand, the purpose of miracle of Jesus Christ, the main purpose,
ay hindi lang para pasarapin yung ating pakiramdam. Uy, magaling na ako, sarap na pakiramdam ko. After nun, ano na? Ang pinaka-purpose ni Jesus ay maghari siya sa buhay mo. Gawin mo siyang tagapagligtas ng buhay mo at makareconnect ka at makabalik ka sa Panginoon at lumalim ang iyong relationship sa ating Panginoon Diyos. At kung naiintindihan mo ang pinaka-mensahe na milagro ng Panginoong Yesus, na ikaw ay dapat mapatawad sa iyong mga kasalanan, which is yun ang pinaka-importante ngayong umagang ito. Saktong-sakto, it is our communion day, na kung saan aalalahanin natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay po natin. So I would like to offer a prayer for those who are watching. Okay? Miracle, andyan dyan na yan. Ang kailangan mo na lang, manampalataya sa ating Panginoon. Doon sa kanyang ino-offer sa iyo ngayong umagang ito. Shall we pray this morning? Sabihin po natin, if this is your first time, just repeat this prayer after me. Ganito po sabihin natin, Lord, ngayong umagang ito, ang pinakamatinding miracle na hinihintay ko ay yung buhay ko, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mapatawad ako sa lahat na nagawa kong pagkakasala. Panginoon, yung mga sakit sa aking spiritual na buhay, na kung saan patuloy ito, Panginoon, nagbibigay karamdaman sa aking spiritual na buhay. Tulungan niyo po ako dito. Ang mayaman mong biyaya, Panginoon, ay linisin ako sa oras na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong pagkakasala. Panginoon Diyos, nilalapit ko ang aking buhay sa iyo. I have spiritual dryness, mga kasalanang patuloy na pumapatay sa aking spiritual na buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoong Yesus. Ikaw lang ang makakakuha nito. Ikaw lang ang Panginoon, ikaw lang ang makakapaglinis nito. Lord, linisin mo kami sa mga oras na ito. Patawarin mo po kami, Panginoon. At nawang aming relationship sa iyo ay mas lalo pang lumalim. Panginoon Diyos, wala kaming maitatago sa iyo. Saliksikin mo ang aming mga puso at aming mga isipan. Kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, tulungan mo kami. Hindi namin kaya ito. Ikaw lang ang may kakayanan nito. Salamat sa iyong kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. Lord, we worship you, we glorify you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.